Ang mahirap na bata ay sumigaw sa milyonaryo, buhay pa ang nanay mo, nakita ko siya sa isang basurahan. Ang nangyari pagkatapos noon ay magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Bago magsimula ang kwento, mag-iwan ng komento kung saan ka nanonood. Sana'y magustuhan mo ito at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang maliwanag na ilaw ay bumuhos sa entablado sa isang mainit at nakakasilaw na gintong liwanag na parabang hindi totoo ang buong bulwagan. Ang pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa lungsod ay naroon suot ang kanilang pinakamagagarang damit, nakaayos sa mga hanay sa ilalim ng kumikislap na mga chandelier. Si Fernando Aquino, ang batang tagapagmana ng isang napakalaking negosyo at kilala sa kanyang mga kawanggawa, ay tinatapos ang kanyang talumpati. Makinis at may kumpiyansa siyang nagsalita, parang taong sanay sa kamera mula pagkabata. Sa mga mesa sa ibaba, marahang nagkakalabugan ang mga kristal na baso at marahang pumalakpak ang mga ehekutibo at mamamahayag na humahanga sa perpektong imahe ng tagumpay na nasa harapan nila. Pero ang perpektong sandaling iyon ay masisira ng isang bagay na ligaw at hindi inaasahan. Isang bagay na babago sa takbo ng buhay ng lahat ng naroon. Mula sa pangunahing pasukan, nagsimulang kumalat ang isang bulong-bulungan. Mabilis itong lumakas, parang alon sa tahimik na tubig. Napalingon ang mga guwardya at biglang may batang tumakbo papasok. Punit-punit ang kanyang damit, marumi ang balat at magulo ang buhok na parang natulog sa lansangan. Umilag siya sa mga braso ng mga guwardya. Hingal na hingal siya, halos hindi makahinga. Lumalangit-ngit ang kanyang mga paang walang sapin sa makintab na marmol na sahig habang patakbo siyang lumapit sa entablado. Tanging isang tao lang ang hanap ng kanyang mata, si Fernando. Napatigil ang milyonaryo sa pagsasalita. Nanlaki ang mata niya. Tumigil sa harap ng entablado ang bata, hingal na hingal, nanginginig ang dibdib. Napapalibutan agad siya ng mga guwardya. Itinaas ni Fernando ang kamay para pigilan sila. May kakaiba sa mukha ng bata, isang matinding desperasyon na parang may katotohanang kailangang marinig. "Ginoong Aquino!" sigaw ng bata. Tumahimik ang buong bulwagan. Hindi siya nagpatinag sa mga kamay ng mga gwardya. "Buhay pa ang nanay mo. Nakita ko siya sa isang basurahan. Siya ang nagsabing hanapin kita." Bumigat ang hangin, napatigil ang lahat, tuloy-tuloy pa rin ang mga kamera. Tumakbo palapit si Teresa, ang fiancé ni Fernando. May pilit na ngiti sa mukha, hawak ang braso ni Fernando. "Fernando, huwag kang maniwala," bulong niya. Isa lang siyang batang palaboy na gusto ng pera. Pero hindi na siya nakinig. May naramdaman siyang tila tagal na niyang pinipigilan. "Anong sinabi mo?" Mahina niyang tanong. Nagpumiglas ang bata at may hinugot sa bulsa. Isang maliit na bagay ang kumislap at tumama sa sahig. Isang lumang rosaryo, kinakalawang ang krus. Napatigil ang paghinga ni Fernando. Kilala niya ang rosaryong iyon. Dahan-dahan niyang pinulot ito. Pagdampi ng kanyang daliri, bigla siyang binalikan ng alaala. Ang ina niya tumutugtog ng piano habang nasa tabi ang rosaryo. "Hindi puwede," bulong ni Fernando. Sinubukan siyang pigilan ni Teresa, pilit binawi ang rosaryo. "Maraming rosaryo ang ganyan, mahal. Huwag mong sirain ang gabing ito." Pero hindi niya binitiwan. "Anong pangalan mo?" tanong niya sa bata. "Carlos," sagot nito, titig pa rin kay Fernando. Bitawan siya, utos ni Fernando. Umatras ang mga guwardya. Tumuwid si Carlos at kahit mukhang pagod, may dignidad siya habang nagsalita. "Sinabi niyang kilala mo ito. May gasgas ang krus mula sa lumang bahay niyo." Tiningnan ni Fernando ang likod ng krus at nandoon nga ang gasgas. Imposibleng peke, nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao at mabilis na nagtipa ang mga mamamahayag.
Nakaburo lang nanay mo, may papeles, may abo tayo, mariing sabi ni Teresa. Pero tumitig si Fernando sa kanya at doon niya nakita ang takot sa kanyang mga mata, hindi pagmamahal. Hindi ko nakita ang bangkay niya, bulong ni Fernando. Naalala niya ang saradong kabaong, ang madaliang libing na si Teresa at Dr. Cruz ang nag-ayos, at ang urn na dumating na lamang sa kanyang kamay. Lumapit si Carlos, nanginginig ang boses niya. Naghihintay siya sa iyo, ipinagdarasal ka niya araw-araw, sabi niya, at tumutugtog siya ng musika sa isip niya para di niya makalimutan kung sino siya. Musika, iyon ang lihim nila ng ina, walang ibang dapat nakakaalam, at sa sandaling iyon, tuluyan nang nabasag ang pagdududa ni Fernando. Isang luha ang dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Fernando, at nakita iyon ng bawat kamera. Sa unang pagkakataon, ang malamig at tila hindi maaabot na tycoon ay naging isang tunay na tao sa harap ng buong bansa. Biglang napikon si Teresa. "Palayasin niyo siya ngayon din!" Sigaw niya na walan ng kontrol. Kumaway siya sa hepe ng seguridad na nag-atubili, hindi alam kung sino ang dapat sundin. Ngunit bago pa maabot ng kahit sino ang bata, itinaas ni Fernando ang kamay at pinigilan sila. "Kapag may humawak sa batang ito, ako ang makakaharap niyo," sabi ni Fernando. Hindi malakas ang boses niya pero dama ang banta. Tumahimik ang buong silid na parabang may matalim na patalim na nakabitin sa ere. Bumaba siya mula sa entablado at lumuhod sa harap ni Carlos. Hindi alintana ang dumi sa balat nito o ang amoy ng lansangan. "Saan siya?" tanong ni Fernando. Pilit pinapanatili ang sarili. Kailangan niya ng tiyak na lugar, isang direksyong pupuntahan agad. Sa tambakan ng Santa Aurelia, bulong ni Carlos, takot na takot ang mga mata. "Pero kailangan niyong magmadali. May mga lalaking nagbabantay sa kanya." Parang sirena ng babala ang mga salitang yun. Hindi na ito mukhang isang aksidenteng trahedya. Para itong planado, madilim at sinadya. Tumayo si Fernando, isinuksok ang rosaryo sa loob ng kanyang jacket, malapit sa kanyang puso, at hinarap si Teresa ng may matigas at malamig na tingin. "Tapos na ang event na ito," anunsyo niya sa mikropono. Pagkatapos ay hinayaan niyang mahulog ito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mikropono, tila huling martilyo ng pagwawakas sa isang huwad na selebrasyon. Naglakad siya palabas ng hotel, sumunod si Carlos. Kusang tumabi ang mga tao, tila may dinakikitang puwersang nagtutulak sa kanila. Paglabas ni Fernando, sinalubong siya ng malamig na hangin sa gabi at nagliwanag ang kanyang isipan. Wala nang pagkalito, isa na lang ang layunin. Ang katotohanan. Tumakbo si Teresa papalapit, sumisigaw ng mga dahilan at pakiusap. "Hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Isipin mo ang reputasyon natin." Nanginginig ang boses niya, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot na mawala ang kapangyarihan. Huminto si Fernando sa tabi ng sasakyan. Binuksan niya ang pinto para kay Carlos muna. Pagkatapos ay hinarap niya si Teresa sa huling pagkakataon. "Wala nang halaga ang reputasyon ko kung ang ina ko ay buhay." Naghihirap sa basurahan habang ako'y umiinom ng champagne, malamig niyang sabi. Tumayo si Teresa sa bangketa, tulalang walang magawa habang paalis ang mamahaling sasakyan, kasama ang lalaking nagbigay sa kanya ng kinabukasan. Sa loob ng kotse, tahimik. Tanging ugong ng makina at mahinang paghinga ni Carlos ang maririnig. Titig na titig ang bata sa loob ng sasakyan, parang panaginip ang malinis na upuan at makinang na dashboard. Hawak ni Fernando ang manibela ng mahigpit, namumutla ang kamay. Nagbalik ang isip niya sa mga nagdaang buwan, mga alaala, detalye, kasinungalingan. Pagtingin niya kay Carlos, isang mahalagang tanong ang sumagi sa isip niya. "Gutom ka ba?" tanong niya. Alam niyang nagtiis ang bata para lang makarating sa event. Tumango si Carlos, mahiyain, takot siyang madumihan ang sasakyan.
Nakafold ang mga kamay niya sa kanyang lap. Dumaan sila sa isang fast food drive-thru at bumili si Fernando ng maraming pagkain. Kinain ni Carlos ang hamburger ng mabilis. May pasasalamat sa kanyang mga mata. "Salamat po, sir," sabi ni Carlos habang ngumunguya. Sabi ni Doña Francisca, "Mabuting tao ka. May busilak kang puso." Napakagat si Fernando sa ngipin. "Doña Francisca, pangalan na ginamit lang ng pinakatiwalaan ng kanilang pamilya noon. Hindi iyon malalaman ng bata kung hindi niya talaga kilala ang ina ni Fernando." Naramdaman ni Fernando ang pagbalik ng pag-asa kasabay ng matinding pagsisisi. Masyado siyang nagtiwala. Masyado siyang naging tahimik. Sa wakas, nakarating sila sa penthouse. Tahimik silang dalawa. Pumasok si Fernando. Sumunod si Carlos, titig sa mamahaling palamuti, sahig at mga ilaw. Halatang hindi siya sanay sa mundo ng mayayaman. Pinahiga siya ni Fernando sa malaking sofa. Binigyan siya ng malambot na kumot at agad siyang nakatulog. Pagod na pagod sa lahat ng dinanas. Dumiretso si Fernando sa kanyang silid-aklatan, isang silid na may madilim na kahoy, balat na upuan at mga dokumentong hindi dapat pagkatiwalaan sa iba. Binuksan niya ang folder ni Mariana Aquino, ang ina niya. Napakabigat ng dibdib niya. Isa-isang binasa ang mga papel, death certificate, report ng klinika, permit sa cremation at mga medical bill. Sa unang tingin mukhang legit ang lahat, kumpleto sa pirma, petsa at stamp. Pero hindi na siya nagbabasa bilang anak na nagluluksa, nagbabasa siya bilang isang taong naghahanap ng krimen. At doon niya nakita isang transfer authorization na pinirmahan daw niya 2 araw bago namatay ang ina niya. Ngunit noong araw na iyon, wala siya sa bansa. "Hindi ako pumirma nito," bulong niya, sinusuri ang pirma. Halos kapareho, pero may mali, isang mapanganib na peke. Naalala niya si Teresa ang humawak ng lahat ng papeles noong linggong iyon. Sinabi niya noon, "Ako na ang bahala, mahal. Magpahinga ka." Ngayon ang kabaitan na iyon ay mukhang maskara. Sa sandaling iyon dumating si Teresa sa silid-aklatan. Mamula-mula ang mata, magulo ang makeup at bitbit ang isang ngiting mukhang sinanay. Hindi totoo. "Fernando, please, tigilan mo na ang pagbuklat ng mga papeles na yan. Nasasaktan ka lang sa wala dahil sa kwento ng kung sinong batang palaboy." Maingat na sabi ni Teresa habang papasok. Hinawakan niya ang balikat ni Fernando pero bigla itong umiwas na parang apoy ang kanyang kamay. "Bakit may pirma ko sa transfer form na ito kung nasa London ako noong araw na yon?" Tanong ni Fernando, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Namutla si Teresa. Sinubukan niyang itago ito sa isang pilit na tawa, mahina at kunway may kontrol, pero sa tahimik na silid, halata ang pag-aalinlangan. "Baka napirmahan mo bago ka umalis. Sobrang stress ka noon sa merger, mahal. Nakakalimot talaga ang mga tao kapag sobrang pagod." "Hindi ko nakakalimutang pinipirmahan ko," malamig na sagot ni Fernando. Sa wakas, tumingin siya sa mga mata ni Teresa, naghahanap ng katotohanan sa mga iwas niyang tingin. "At naalala ko kung paanong ipinilit mong si Dr. Cruz lang ang humawak sa lahat habang pinipigilan ng ibang doktor na makialam." Si Dr. Cruz ang isa sa pinakamahusay sa bansa. "Gusto lang naming ang pinakamagaling para kay Mariana," sagot ni Teresa. Umatras ng kaunti na parang kinukulong siya ng mga salita ni Fernando. "Pinakamagaling o pinakamadaling kontrolin," bulong ni Fernando habang binubuklat ang toxicology report. Tumambad ang kakaibang dami ng mga pampatulog, nakaka-alarmang pattern na paulit-ulit, labis-labis na gamot, walang bisita at mahigpit na isolasyon. Hindi na ito mukhang gamutan, mukha na itong bilangguan. "Pupunta ako sa klinika bukas ng umaga," anya. Ipinagdiinan niya ang folder, parang isang hukom na naghatol.
Bakit pa? Biglang sigaw ni Teresa. Nawawala na ang maskara ng pagiging mahinahon. Mapapahiya ka lang. Bubuksan mo lang muli ang sugat na matagal nang nagsara. Hindi kailanman nagsara ang sugat dahil wala namang katawan, Teresa, tugon niya. At kung mapatunayan kong may kinalaman ka sa lahat ng ito, walang lugar sa mundong ito kung saan ka pwedeng magtago sa akin. Tumalikod si Teresa at galit na lumabas, malakas ang pagbagsak ng pinto. Narinig ni Fernando ang kanyang mabilis na hakbang sa pasilyo, kasunod ang boses niya sa isang madaliang tawag. Idinikit niya ang tainga sa pinto at narinig ang mga pira-pirasong salita. Oo, may hinala na siya, dinala ng bata, yung rosaryo, kailangan niyong linisin lahat. Tama ang kutob niya, hindi ito imahinasyon. Isang sabwatan ang itinayo mismo sa loob ng kanyang bahay. Bumalik siya sa kanyang desk at kinuha ang litrato ng kanyang ina. Tahimik niyang ipinangako, hahanapin kita, inay. Gigibain ko ang bawat kasinungalingan para makalapit sa iyo. Gabi na, hindi siya makatulog, galit, adrenaline at determinasyon ang gumising sa kanya. Lumabas siya sa living room at nakita si Carlos. Gising pa rin, nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng lungsod. Sa tingin mo, matatagpuan talaga natin siya? Mahinang tanong ni Carlos. Ipinapangako ko sa iyo, Carlos, sagot ni Fernando. Bukas, hahanapin natin ang katotohanan kahit saan man ito itinatago. Tahimik na inabot ni Carlos ang isang lukot na lapis na iginuhit sa maruming papel. Ginawa niya to para sa iyo, sabi niya. Sabi niya, ibigay ko daw pag nakita na kita. Dahan-dahang binuksan ni Fernando ang papel, isang simpleng guhit ng piano, isang bahay na may maraming bintana, mga bulaklak sa gilid, eksaktong eksena mula sa kanyang alaala noong bata pa siya. Sa isang sulok, may petsang malinaw na mas huli sa petsa ng kanyang pagkamatay. Naramdaman niyang nabilaukan siya sa emosyon. Salamat, Carlos, bulong niya. Mas mahalaga ito sa lahat ng bagay sa apartment na to. Itinago niya ito sa tabi ng rosaryo, parang kayamanang hindi dapat mawala. Kinabukasan, nagising si Fernando bago sumikat ang araw. Gumawa ng mabilis na almusal para sa kanilang dalawa. Nagsuot siya ng simpleng damit, malayo sa mamahaling suit. Hindi niya kailangan ng pansin, kailangan niya ng sagot. Iniwan niya si Teresa ng isang maikling sulat, malamig, malinaw. Huwag mo na akong hintayin. Paglabas niya ng gusali, may itim na sasakyang may tinted na bintana sa kabila ng kalye. Dati hindi niya papansinin, pero ngayon alam niyang minamanmanan sila. Nagsimula na ang habulan. Sumakay sila ni Carlos sa SUV. Imbis na diretso sa klinika, dumaan siya sa mas mahahabang daan, paikot-ikot, palaging tumitingin sa salamin. Si Carlos, nakatingin sa labas, tinuturo ang mga lugar na pamilyar sa isang batang galing lansangan. Diyan natutulog, yung mga walang kahit karton, sabi ni Carlos, itinuro ang ilalim ng tulay. Nasaktan si Fernando. Sa mundong iyon, pinilit mabuhay ang kanyang ina na akala niyang matagal nang namatay. Sa wakas, narating nila ang Santa Fe Clinic, isang modernong gusali na mukhang kaligtasan para sa mayayaman. Huminto si Fernando at hinarap si Carlos. Magkubli ka sa likod, ilock mo ang pinto. Kapag natagalan ako o may kakaibang nangyari, pindutin mo agad ang busina, huwag kang titigil. Binigyan niya si Carlos ng prepaid phone. Pumasok si Fernando, kalma pero matalim. Ganitong klaseng galit lang ang kayang humarap sa mga halimaw na nakaputi ang suot at may ngiting profesional. Sa front desk, nginitian siya ng receptionist. Pero pagtingin sa mukha niya, biglang nanigas. Ginoong Aquino, sorpresa po. Narito ba kayo para kay Dr. Cruz? Narito ako para sa buong medical file ng nanay ko, diretsong sagot ni Fernando. At gusto ko ring makuha ang mga security camera recordings ng mga huling araw niya rito. Kinabahan ng babae. Nag-type siya ng mabilis, mga daliring bahagyang nanginginig. Alam ni Fernando
Nagsisend na siya ng tahimik na babala marahil kay Dr. Cruz o sa kung sino mang nasa likod nito. Pasensya na po, sir. Nasa main server po ang mga record na yan at kailangan ko po ng pahintulot mula sa management para buksan, sabi ng receptionist. Halatang palusot lang ito at hindi ka pani-paniwala. Hindi ko kailangan ng pahintulot para sa impormasyon ng sarili kong ina. Tawagan mo ang direktor ngayon din. Mariing sagot ni Fernando sabay hampas ng kamay sa counter. Nagulat ang mga taong nasa lobby, tumigil ang ilang pasyente at nurse upang tumingin. Parang naging entablado ang lugar at alam ni Fernando ang pressure mula sa publiko ang kanyang sandata. Bigla na lang lumitaw si Dr. Lucia Cruz. Mabilis ang lakad, may ngiti pero malamig ang mga mata. Fernando, mahal, anong ginagawa mo rito? Tumawag si Teresa. Sabi niya medyo emosyonal ka raw. Malambing niyang bungad. Parang sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Gusto ko ng totoong records, Lucia. Yung binigay mo sa akin dati, peke, mariing sagot ni Fernando. Napansin niya ang bahagyang takot sa mukha ng doktora bago ito muling nagsuot ng maskara ng profesionalismo. Doon tayo sa opisina ko. Huwag kang gumawa ng eksena dito, sabi ni Dr. Cruz habang lumiliko papasok sa isang koridor na walang ibang tao. Sumunod si Fernando, alam niyang maaring patibong ito. Pero mas malapit na siya sa katotohanan kaysa dati at wala na siyang balak umatras. Sa loob ng opisina, isinara ni Dr. Cruz ang pinto. Pag-click pa lang, nag-iba na agad ang anyo niya, wala na ang profesional na maskara. Ang natira ay pananakot. Ewan ko kung anong kasinungalingan ang sinabi ng batang kriminal na yon, pero nagkakamali ka ng malaki sa pagdududa sa amin, ani Dr. Cruz, malamig ang boses. Ang tunay na pagkakamali ay ang pagkatiwalaan ka at si Teresa, sagot ni Fernando, lumapit sa desk. Magkano ang binayad niya sa'yo o anong pangako ang ginawa niya para gawin mo to? Umupo si Dr. Cruz, braso'y nakatawid sa dibdib, halatang depensibo. Matindi ang sakit ng ina mo, Fernando. Ginawa namin ang lahat. Ang iba diyan, bunga lang ng kalungkutan mo. Napatingin si Fernando sa desk at doon niya napansin ang USB drive na nakakabit sa computer. May kumikislap na ilaw. Hindi siya nagdalawang isip, mabilis niyang hinugot ito. Anong ginagawa mo? Pag-aari yan ng klinika. Sigaw ni Dr. Cruz, pilit itong binawi. Pero mas mabilis si Fernando. Isipin mo itong surprise audit, sagot niya habang isinuksok ang USB sa bulsa. Kapag may laman ito, kulungan ang punta mo. Binuksan niya ang pinto at tumakbo palabas. Narinig niyang sumisigaw ang doktora para sa seguridad, pero hindi na siya tumigil. Pagdating sa SUV, binuksan niya agad ang pinto at sumigaw, "Bilisan natin!" Agad siyang sumibat palabas ng parking lot. Nakita niya si Carlos, takot na takot ang mga mata. Habang palayo ang klinika, alam na ni Fernando, isang digmaan ang sinimulan niya. Pero mas malapit na siya ngayon sa kanyang ina. Hindi siya bumalik sa penthouse, hindi naligtas. May access si Teresa. Kaya pumunta siya sa isang maliit na apartment na ginagamit niyang private office. Halos walang nakakaalam nito. Tahimik si Carlos sa biyahe. Ramdam niya ang panganib kahit hindi niya lubos na naiintindihan, pero lubos ang tiwala niya kay Fernando. Sa loob ng apartment, isinaksak ni Fernando ang USB sa computer na walang koneksyon sa internet. Inasahan niyang encrypted ang files. Pero dahil sa sobrang kumpiyansa ni Dr. Cruz, madaling mabuksan ang mga folder. Gamit ang mga pamilyar na petsa at password, nabuksan niya ito. At ang laman nito, nagpabalot ng lamig sa kanyang balat. May folder para sa bawat pasyente. Sa folder ng kanyang ina may subfolder, Special Transfer, Ringgit Malaysia. Tumama agad sa dibdib niya ang 2 letra,
RM Teresa Flores. Binuksan niya ang mga dokumento. Isa-isa niyang binasa ang detalyadong plano. Ang ina niya ay sadyang tinurukan ng matinding pampatulog para magmukhang nasa koma. Isang lihim na discharge ang ginawa sa gitna ng gabi sa service exit habang ipinagkunwari ang kanyang kamatayan sa room 402. May mga resibo, bayad sa isang kahina-hinalang cargo company, resibo mula sa isang illegal crematorium na nagpadala ng abo mula sa ibang katawan. Binili nila ang pagkawala niya. Ang pinakamasakit sa mga notes, ang ina niya ay tinukoy bilang the package. Parang bagay, hindi tao. Anong sinasabi niyan? Tanong ni Carlos nakatitig sa screen. Ibinenta siya, Carlos. Sagot ni Fernando, pinipigilan ng takot. Habang tulog siya sa gamot, ibinigay siya sa kung sino mang gustong mawala siya. May nakita siyang video file sa USB, posibleng insurance ni Cruz laban kay Teresa. Pinindot niya ang play. Security footage, isang stretcher ang inilalabas sa loading dock ng madaling araw. 2 lalaki ang nagtulak nito papunta sa gray na van. Sa gilid si Teresa, nanonood, parang supervisor. Nakita ni Fernando kung paanong iniabot niya ang makapal na sobre sa driver. Sa ilalim ng kumot, gumalaw ang kamay ni Mariana. Kaunti lang, pero malinaw, buhay siya noon. Pumiglas ang galit at kirot sa dibdib ni Fernando. Relief at poot, pag-asa at pagkamuhi. Ayan! Sigaw ni Carlos, sabay turo sa screen. Yan ang truck na nakita ko malapit sa tambakan, may pulang letra sa gilid. I-freeze ni Fernando ang video, i-zoom in niya ang imahe, malabo. Pero may mababasang bahagi ng logo, Trans-Almi. Ito na ang bakas na matagal na nilang hinihintay. Ang tulay sa pagitan ng marangyang klinika at ng mabangis na mundong pinanggalingan ni Carlos. Kailangan nating bumalik sa tambakan, Carlos. Gusto kong makita kung saan talaga siya tumira. Kailangan kong makausap ang kahit sinong nakakita sa kanya, sabi ni Fernando habang tumatayo. Alam niyang delikado, pero wala na siyang pakialam. Sa sandaling iyon, ang dati niyang buhay, maginhawa, protektado at bulag, ay parang tuluyan ng nagwakas. Katotohanan na lang ang natitirang meron siya. Papunta sa tambakan ng Santa Aurelia, parang lumulubog si Fernando sa pinakailalim ng lungsod. Ang malilinis na kalsada at punong nakahilera ay napalitan ng bitak-bitak na daan, basura, putik at matutulis na bato. Kahit nakasarado ang bintana, sumisingit pa rin ang amoy ng bulok at usok. Isang marahas na paalala ng bangungot na pinagdaanan ng ina niya. Pagdating nila, halos hindi makapaniwala si Fernando sa kanyang nakita. Bundok ng basura, tila dambuhalang monumento ng basura ng lipunan. Sa pagitan ng mga ito, gumagalaw ang mga aninong tao, naghahanap ng pagkain o bagay na pwedeng ipagbili. Bumaba siya sa sasakyan. Pakiramdam niya'y nakakasala ang suot niyang mamahaling sapatos. Pero lumapit siya kay Carlos. Dito tayo, Mr. Fernando. Ingat po, maraming bubog. Paalala ng bata, sanay na sanay sa paligid. Mga matang mapanuri ang sumunod sa kanila. Isang malinis na lalaking may mamahaling suot ay kadalasang senyalis ng pulis, gulo o panganib. Pero si Carlos kinilala ng ilan at ipinakilala si Fernando bilang kaibigan. Dahil doon nakalusot sila. Lumapit sila sa kumpol ng mga barong-barong ginawa sa plastik, tabla at karton. Diyan siya natutulog dati, sabi ni Carlos, sabay turo sa isang kubo na halos bumigay na. Kalawangin ng bubong, butas-butas. Pumasok si Fernando. Sa loob, masikip, madilim at brutal ang espasyo. Isang kahoy na kahong ginawang mesa, basang kutsyon na amoy amag, at sa isang sulok, isang maliit na altar mula sa basura. May palamuti ng plastik na bulaklak. Masikip ang dibdib niya. Inisip niya kung paanong ang isang eleganteng babaeng mahilig sa sining at musika ay napilitang mabuhay sa ganitong lugar. Pero kahit dito, napanatili pa rin ni Mariana ang dignidad niya.
Sa isa sa mga pader na gawa sa karton, may guhit na treble clef at mga nota sa uling. Alam agad ni Fernando, lagda iyon ng kanyang ina. May isang matandang lalaki na lumapit, nakasandal sa makapal na tubo. Magaspang ang balat at mas magaspang pa ang tinig. "Anak ka ba niya?" tanong niya, paos at pagod ang boses. Tumango si Fernando, hindi siya makapagsalita. Palagi kanyang kinukwento, sabi niya darating ka. Akala namin guni-guni lang ng lagnat yon, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. "Nagkasakit ba siya?" tanong ni Fernando, halos pabulong. "Oo, ubo siya ng ubo, pero kahit mahina siya, ibinibigay pa rin niya ang tinapay niya sa mga bata. Para siyang santa, tinuruan niya kaming magbasa. Nagkwento siya tungkol sa musika, teatro. Para siyang ilaw dito." Hinaplos ni Fernando ang mga guhit sa pader. Para bang naroon pa rin ang kaluluwa ng ina niya. "Nakita mo ba kung paano siya dinala?" Tumango ang matanda. "Mga 1 linggo na ang nakaraan. May mga lalaking dumating. Sabi nila galing daw sila sa charity, pero di malinis ang mga mata nila. Pinilit siyang isakay sa gray na truck. Gusto niyang magpaalam kay Carlos, pero hindi siya pinayagan. Amoy kemikal ang truck, hindi yon charity." Inabot ni Fernando ang buong laman ng kanyang pitaka. Gulat na gulat ang matanda. "Salamat sa pag-aalaga sa kanya," sabi ni Fernando. "Babalik ako, tutulungan ko kayong lahat, pero kailangan ko muna siyang hanapin." "Samahan ka ng Diyos," mahinang sagot ng matanda. "At bantayan mo si Carlos, siya ang nagbantay sa kanya nung gustong nakawan ng iba." Lumubog ang araw sa likod ng tambakan. Ang langit ay naging madilim na pula, tila babala ng digmaang paparating. Ngayon, kumpleto na ang 2 dulo ng kwento, ang klinika kung saan siya nawala at ang tambakan kung saan siya itinago. Pero may isang piraso pa saan siya dinala pagkatapos ng truck. Ang pangalan, Transalme. At ang amoy ng kemikal, ayon sa matanda, ay nagtuturo sa industrial district, puno ng bodega at lihim na transaksyon. Muling sumakay si Fernando. Mas matalim na ang isip, mas matibay na ang loob. "Carlos," basag niya sa katahimikan, "sinabi mong nakita mo ang truck malapit sa bodega noon. Natatandaan mo ba kung saan yon?" "Oo," sagot ni Carlos, "malapit sa lumang pabrika. Doon sa ilog na mabaho ang amoy." Alam ni Fernando ang lugar, abandonadong industrial zone, pugad ng ilegal na gawain. Dumaan sila sa madidilim na daan. Pinatay ni Fernando ang ilaw ng sasakyan. Liwanag lang ng buwan ang gumabay. Pagdating sa lugar, parang kalansay ng syudad ang mga gusali. Bakal, semento, katahimikan. "Diyan!" sigaw ni Carlos. Itinuro ang isang malaking bodega, butas ang bubong, gumuho ang pader. "Yan ang nasa drawing." Huminto si Fernando sa malayo, tama lang para hindi mapansin. Sa loob ng bodega may liwanag at sa labas ang gray na van, mababasa pa ang logo, Transporte Salmeda. "Dito ka lang, Carlos," mariing bilin ni Fernando. "Ilock mo, walang pagbukas sa iba kundi sa akin." Kinuha niya ang flashlight at mabigat na wrench. Yun lang ang armas niya. Huminga siya ng malalim, kalma ang puso pero matigas ang loob. Habang papalapit siya, tinangay ng hangin ang mga kalawangin at yero, sapat para itago ang kanyang mga yapak. Pagdungaw ni Fernando sa basag na bintanang mababa, nanlamig ang buong katawan niya sa nakita. Mga kahon ng biological waste ang nakatambak sa buong loob. Pero sa likuran, mas malala. Isang kulungan na gawa sa mga metal na rehas. Walang laman, pero halatang may tao roon kamakailan. May maruming kumot at kalahating bote ng tubig sa sahig. Naghanap siya ng pasukan. Sa isang tagiliran, may bahagyang nakabukas na pinto, marahil dahil sa kapabayaan ng guwardiya. Pumasok si Fernando dahan-dahan, hawak pa rin ang kanyang paghinga habang umiiwas sa liwanag, naglalakad sa gitna ng mga aninong nililikha ng mga kahon.
Mula sa itaas, sa ikalawang palapag, may narinig siyang mga boses. Umakyat siya sa kalawangin at maingay na hagdan, hakbang kada hakbang, mabigat ang kaba. Nang makalapit, idinikit niya ang katawan sa dingding at nakinig. Hindi na mapapakinabangan ang matanda, sabi ng isang lalaki. Masyado na siyang mahina. Kailangan na raw ilipat sa San Gabriel bago pa mamatay dito. Delikado yan, sagot ng isa. Nagtatanong-tanong na yung anak niya sa TV. Hinigpitan ni Fernando ang hawak sa wrench. Gusto niyang sumugod, pero alam niyang hindi iyon ang tamang panahon. Kung napatay siya ngayon, wala nang tutulong sa kanyang ina. Pinilit niyang lunukin ang galit. Mas mahalaga ang impormasyon kaysa paghihiganti. San Gabriel Shelter, yun ang clue na kailangan niya. Bumaba siya muli sa hagdan, maingat, pero sa huling hakbang, tumunog ang maluwag na bakal. "Sino yan?" sigaw ng isa. Narinig niya ang lakad ng mabibigat na paa at ang kaskas ng baril. Tumakbo si Fernando, inihagis niya ang mga kahon sa daraanan habang binabaril siya sa ere. Sumabog siya palabas ng warehouse, tumalon sa SUV. "Go! Go!" sigaw niya habang binubuhay ang makina. Si Carlos, nanlaki ang mata sa takot. Isang gray na van ang humabol agad. Naghabulan sila sa maputik at sirang daan ng lumang distrito. Buti na lang nakapag-training si Fernando sa defensive driving. "Yuko! Carlos!" sigaw niya. Tinangkang banggain ng van ang SUV nila. Napansin niya ang butas sa bakod ng isang abandonadong pabrika. Sinagasan niya ito. Sa loob, puro sirang konkretong daan. Nahihirapan ang van. Mabilis silang nakalabas sa mataong highway. At sa wakas, naiwala nila ang humahabol. "Ayos ka lang?" tanong ni Fernando. Tumango si Carlos, maputla pero matatag. "Narinig ko, San Gabriel," mahinang sabi ng bata. "Alam mo ba yon?" Tumigas ang mukha ni Fernando. "Oo, dati iyong leper colony, naging asylum, malayo, tagong-tago, wala nang nakakaalala." Perpektong taguan, huminto sila sa gasolinahan. Nagsalin siya ng gasolina at bumili ng paper map. Ayaw niyang umasa sa GPS kung sakaling tinatrack na siya. Ipinatong niya ang mapa sa hood ng SUV, tinunto ng daan paakyat sa bundok. Tinatayang 4 na oras ang biyahe. Pagtingin niya kay Carlos, tila lalaban pa ang bata sa antok. "Magpahinga ka muna, bayani," malambing niyang sabi. "Bukas, pinakamahalagang araw ng buhay natin." Tahimik ang langit habang sila'y nagmamaneho. Naisip ni Fernando si Teresa. Alam niyang hindi ito mananahimik. Siguradong alam na ni Teresa na nagpunta siya sa klinika. Baka nga pinaghihinalaan na rin niya ang bodega. Wala nang oras. Kung mapilitan si Teresa, baka utusan niyang tuluyan ng burahin si Mariana. Kinuha ni Fernando ang prepaid phone at tinawagan si Roberto, ang kanyang abogado. "Roberto, makinig ka lang. Huwag kang sasabat, maghanda ka ng kaso, fraud, kidnapping, attempted murder, laban kay Teresa Flores at Lucia Cruz." "Fernando, may ebidensya ka ba?" "May video ako, may dokumento, may saksi. Bukas ng tanghali, gusto kong may mga pulis sa penthouse. Pauwi na ang nanay ko." Binaba niya ang tawag, wala nang atrasan. Nakaselyo na ang kapalaran ni Teresa. Umakyat na sila sa bundok. Dahan-dahang binalot ng makapal na fog ang daan, tila belo ng katahimikan. Parang paakyat siya sa katotohanan, paalis sa mga kasinungalingan ng lungsod. Bawat kilometro mas lumalapit siya sa yakap ng ina. Hindi siya hihinto. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya muling nakikita ang mukha ni Mariana. Samantala, sa lungsod, gumuho ang mundo ni Teresa. Tumawag si Dr. Cruz, hysterical, nagsasabing nakuha ni Fernando ang USB. Sa takot, tumawag si Teresa sa mga media contacts, desperado. "Sabihin ninyong nababaliw siya sa lungkot," utos niya sa publicist. "Sabihing ginagamit lang siya ng batang lansangan. Gawing kahina-hinala ang pagkatao niya." At kinabukasan, nagsimula na ang mga usap-usapan sa telebisyon.
May problema daw sa pag-iisip si Fernando Aquino. Eksakto ang kinakailangang fog ni Teresa panlaban sa katotohanan. Nakaupo si Teresa sa penthouse, hawak ang tasa ng kape pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Patuloy niyang inuulit sa sarili, ang balita tungkol sa pagiging baliw ni Fernando ay magliligtas sa akin. Na ang mga tao'y hindi maniniwala sa sinasabi nito dahil ito raw ay dahil sa lungkot. Pero sa loob niya, inuubos na siya ng takot. Alam niya, si Fernando ay hindi padalos-dalos, maingat, matalino, matigas ang ulo. Kung nakapunta na ito sa klinika, hindi ito titigil hanggat makuha ang buong katotohanan. Nagpanik siya, sinimulang magempake, alahas, pera, kahit anong mahalaga na pwedeng itakas kung tuluyang bumagsak ang lahat. Inisip na niya ang mga ruta ng pagtakas. Biglang nag-buzz ang telepono. Isang alert, viral na ang isang video sa social media. Napalunok siya habang pinindot ang play, ang security footage mula sa klinika, ang mismong video na ninakaw ni Fernando. Klarong-klaro, si Mariana iligal na inilalabas sa gabi. Si Teresa nagbibigay ng makapal na sobre sa isang lalaki. Walang espasyo para sa paliwanag, walang takas. Sa ilang minuto nagbago ang ihip ng hangin, mula sa pagdududa ng publiko naging galit. Binasag ng milyon-milyong manonood ang imahe ng tapat na fiancé, parang salamin sa semento. Wah! Sigaw ni Teresa habang ibinato ang cellphone sa pader. Binasag ng tunog na yun ang kanyang ilusyon. Wala na ang kontrol. Kinuha niya ang maleta at tumakbo palabas. Gusto nang tumakas bago siya mapigilan. Pero pagbukas ng pinto, may dalawang security guard na naghihintay. Bawal ang sino mang lumabas o maglabas ng mahahalagang bagay hanggat wala pa si Mr. Aquino, mariing sabi ng isa. Ako ang may-ari ng lugar na to, sigaw ni Teresa. Tabi, walang gumalaw, walang takot sa mata ng mga guwardiya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa ang pagkakulong. Nakulong siya sa gintong kulungang siya rin ang nagtayo mula sa kasakiman at ambisyon. Samantala sina Fernando at Carlos ay paakyat na sa bundok. Malapit na sila sa lugar kung saan nakatago ang San Gabriel Shelter. Ang bukang liwayway ay unti-unting sinisilip ang tanawin. Sa unahan, isang kalsadang puro bato at putik parang sinadya para iwasan ng mga tao. Isang lugar na inilikha para kalimutan. Namangha si Carlos sa mga puno at luntiang tanawin. Para kay Fernando, ang titig ng bata ay pahiwatig ng isang mundong hindi pa niya kailanman naranasan. Makikita mo na siya, Carlos, sabi ni Fernando. Tinutukoy si Doña Francisca. Pinipilit niyang manatiling kalmado, pero ang kaba sa dibdib niya ay parang patalim. Paano kung huli na sila? Pagliko nila sa isang kurba, lumitaw ang kalawangin at matandang gate. Nakalagay sa kupas na karatula, San Gabriel, Kapayapaan at Pahinga. Itinigil ni Fernando ang kotse. May mabigat na kandado sa gate. Hindi sila makakapasok sa sasakyan. Maglalakad tayo, sabi niya habang tinutulungan si Carlos. Tumalon sila sa bakod na may sira sa gilid. Sa loob, tahimik, abandonado. Ang lumang gusali ay gawa sa bato, may bintanang may rehas, walang bantay, walang nurse, walang tunog, maliban sa ihip ng hangin at huni ng ibon. Habang papalapit sila sa harap, hinila ni Carlos ang manggas ni Fernando. Makinig kayo, bulong ng bata, musika yan. Tumigil si Fernando, sa una mahina, pero unti-unti isang banayad na himig, pamilyar, parang alaala. Tumakbo sila, tinawid ang mga ligaw na damo, dinaanan ang mga estatwang anghel na sirang pakpak, at doon niya nakita ang kanyang ina. Tumigil ang oras. Sa ilalim ng isang malaking puno, naka-wheelchair ang isang babae, nakaharap sa lambak, may bughaw na scarf sa ulo, gaya ng sinabi ni Carlos. Kumikilos ang kanyang mga daliri, parang may tinutugtog na piano. Luhod ang tuhod ni Fernando. Hindi niya kinaya ang bugso ng emosyon.
Tumakbo si Carlos. Doña Francisca, lumingon ang babae. At nang makita si Carlos, ngumiti siya. Carlos, bulong niya, alam kong babalik ka. Lumabas si Fernando mula sa likod ng puno. Tumulo ang mga luha, hindi niya kayang pigilan. Tumayo si Mariana. Pagkakita kay Fernando, nagliwanag ang kanyang mga mata. Fernando, anak ko, tinig niya mahina pero malinaw. Lumapit si Fernando at lumuhod sa tabi niya. Yumakap ng mahigpit. Inamoy, niyakap. Patawarin mo ako, inay, iyak niya. Patawarin mo ako sa pagiging huli, sa hindi ko pag-alam. Hinaplos ni Mariana ang buhok ng anak. Wala kang kailangang ipagpaumanhin, anak, bulong niya. Ang pagmamahal, laging nakakauwi. Sumali si Carlos sa yakapan, 3 kaluluwang pinagtagpo ng tadhana sa ilalim ng lumang punong iyon. Biglang bumukas ang likurang pinto ng gusali. Isang lalaking nakauniforme ng nurse ang lumabas. Napahinto siya sa gulat. Hoy! Hindi kayo pwede rito! Sigaw niya. Tumayo si Fernando, pinunasan ng luha at sa isang hininga mula sa pagiging anak na umiiyak, naging muli siyang makapangyarihang tao. Tapos na to, sabi niya parang bakal ang boses. Ako si Fernando Aquino at ang babaeng to, lalabas siya ngayon din. Subukan mong pigilan kami, tingnan natin kung makalalakad ka pa palabas. Nanginigang nurse, umatras, tumakbo pabalik sa loob. Hinawakan ni Fernando ang wheelchair at sinimulan ang pagbabalik. Si Carlos naglalakad sa tabi niya, parang batang tagapagbantay sa isang tagumpay. Uuwi na tayo, inay, nanginginig ang tinig ni Fernando. Sa tunay nating tahanan, dagdag niya parang isang panatang inukit sa bato. Tumingala si Mariana sa bughaw na langit at ngumiti. Ramdam niya sa buto ang katotohanan. Tapos na ang bangungot. Ang takot, lamig, gutom at katahimikan, lahat iyon naiwan na sa likod. At sa unahan, tila isang matagal ng kaibigan, naghihintay ang musika. Ang pagbalik sa lungsod ay simula ng hustisya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, wala nang pakialam si Fernando sa paghihiganti, korte o balita. Isang bagay lang ang mahalaga, magkasama na sila muli. Dahan-dahan silang bumaba ng bundok, ayaw basagin ang katahimikan. Nakatulog si Mariana sa pasahero, nakasandalang ulo sa bintana. Hinawakan siya ni Fernando sa kamay at hindi binitiwan. Si Carlos sa likod tahimik ngunit may ngiting tagumpay. Parang sundalong nakatapos ng kanyang pinakamahalagang misyon. Sa bawat kilometro ng daan, naalala ni Fernando ang landas na tumahak sa kanila papunta rito. Ang gray na truck ng Almeda Transport ang naging susi, hindi lang sa kinaroroonan ni Mariana, kundi sa pera at pagkukunwari sa likod ng krimen. Bago pa ang pagsagip, pinatrace na niya ang kumpanya sa kanyang private security team. Ang resulta, hindi totoong kumpanya ang Almeda. Isa itong shell company na nakarehistro sa isang tao na konektado sa pamilya ni Teresa. Ibig sabihin, matagal na itong plinano. Ang kamatayan ni Mariana ay hindi aksidente. Ito ang huling hakbang sa plano ni Teresa, burahin ang pagkatao ni Mariana. Si Fernando ay nanlamig muli, pero hindi sa takot, kundi sa galit. Hindi lang nila ninakaw ang kanyang ina, ginamit pa ang pera ng pamilya Aquino para punduhan ang pagkukulong niya. Tumingin si Mariana sa anak at nabasa ang bagyong bumabalot sa mukha nito. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Anak, huwag mong hayaang kainin ka ng galit, bulong niya. Panalo na tayo, tapos na ang mahalagang laban. Kailangan nilang managot, inay. Mahigpit ang panga ni Fernando. Hindi pwedeng makalusot sila. Mananagot sila, sagot ni Mariana. Pero hayaan mong batas ang gumanti, hindi ang kaluluwa mo. Senyora Francisca, tanong ni Carlos, alam niyo po ba na darating kami? Ngumiti si Mariana. Hinaplos ang pisngi ng bata. Napanaginipan ko, Carlos, na ikaw ang magdadala sa anak ko pabalik sa akin at ang mga panaginip ng may pananalig, laging may daan patungong totoo. Biglang tumunog ang prepaid phone ni Fernando. Si Roberto. Fernando!
Habol ang hininga ng abogado. Napanood ng pulis ang video. Naglabas na sila ng warrant para kina Teresa at Dr. Cruz. Nasa 1 oras pa kami. Malamig at kontrolado ang boses ni Fernando. Siguraduhin mong nandyan ang press. Gusto kong makita ng lahat kung sino si Teresa Flores talaga. Hindi niya ito naisikubli. Ang reputasyon ang mundo ni Teresa at doon siya gigibain. Paglapit sa lungsod, sinagasaan sila ng ingay, liwanag at kaguluhan. Napagtanto ni Fernando, hindi sila pwedeng tumuloy sa ospital. Sa lumang bahay tayo, anunsyo niya, sa bahay ni Lola, walang makakaisip na pupunta tayo roon. Doon siya lumaki, doon nagturo ng musika si Mariana, hindi sa malamig na penthouse na naging entablado ni Teresa. Pagdating nila sa lumang bahay, tahimik at maalikabok pero puno ng alaala. Binuhat ni Fernando ang ina, inilagay sa sofa sa gitna ng sala kung saan naroon ang isang lumang piano sa ilalim ng puting tela. Nandito na tayo, bulong ni Mariana, amoy niya ang kahoy, alikabok at alaala, binuksan ni Carlos ang kurtina. Ang araw ng paglubog ay pumasok, ginto, malambot at mapagpagaling. Tinawagan ni Fernando ang isang doktor na personal niyang pinagkakatiwalaan. Payat at dehydrated siya, sabi ng doktor, pero malakas ang puso niya, makakabawi siya. Pagkatiyak ni Fernando na ligtas na si Mariana, humarap siya kay Carlos. Ikaw muna ang lalaki ng bahay habang wala ako, wika niya. Tumindig si Carlos. Parang sundalong binigyan ng ranggo, si Fernando ay bumalik sa penthouse. May mga pulis, may mga kamera, may mga tanong. Wala siyang sinabi. Tumungo siya, tuluyang tapusin ang kabanatang ito. Pagbukas ng pinto, nandun si Teresa. Umiiyak, nilalapitan siya. Fernando, mahal ko. Sabihin mong hindi ito totoo. Gusto ko lang siyang protektahan. Tumitig si Fernando sa kanya pero walang galit. Wala na ring awa, puro kawalan. Ang tanging pinrotektahan mo ay ang sarili mo, sagot niya. At ang mana na akala mo'y iyo. Inilabas niya ang rosaryo. Ito ang nagdala sa akin sa katotohanan. Tahimik niyang sinabi, ang katotohanang sinubukan mong ibaon. Tapos na, Teresa, isang tango at inilagay na sa posas. Nagsisigaw, nagwawala. Wasak na ang maskara, tumayo si Fernando sa gitna ng penthouse. Mamamahaling kasangkapan, Arton Quintab. Walang halaga, hindi ito tahanan, isa lang itong museo ng kasinungalingan. Binuksan niya ang safe, kinuha ang mga huling ebidensya, at tuluyan ng lumabas. Sa lobby, hinarap niya ang press. Buhay ang ina ko, ligtas siya, hustisya na ang bahala sa iba. Mangyaring igalang ang aming privacy. Tumalikod si Fernando. Umuwi. Ngayon, tunay na umuuwi. Gabi na. Pero sa lumang bahay, nakailaw ang lahat. May tawanan, may musika. Tahimik na pumasok si Fernando. At ang nakita niya, puno ng pag-asa. Si Carlos, nakaupo sa piano. Si Mariana, nasa tabi niya, nagtuturo ng unang nota. Musika mula sa mga guho, binuo muli. Lumipas ang mga araw, puno ng paghilom. Sa labas, usap-usapan sa media ang iskandalo ng Aquino. Sa loob, mabagal at banayad ang oras. Nagpagawa si Fernando ng security. Walang media, walang gulo. Mabilis ang paggaling ni Mariana. Masarap na pagkain, pero higit sa lahat, pagmamahal. Muli nilang inayos ang hardin. Si Mariana, nakaupo sa wheelchair, nagbibigay ng utos. Si Fernando at Carlos nagtatanim. Parang tao lang ang halaman, sabi ni Mariana. Kailangan lang ng konting aruga para muling mamulaklak. Si Carlos, madaling nakaangkop pero may natirang gawi ng lansangan. Madalas nagtatago pa rin siya ng pagkain. Napansin yon ni Fernando at nangakong hindi na kailanman mararamdaman ng batang ito ang gutom o takot. Pinaproseso na niya ang legal na pag-aampon. Gusto niyang maging sorpresa ito kay Carlos. Lalong naging matibay ang ugnayan ni na Mariana at Carlos. Kwento ng musika, kwento ng kalye. Pagitan ng dalawang mundo, isang tunay na pamilya. Isang hapon, nakaupo si Mariana sa porch, umiinom ng tsaa. Nakita niya ang rosaryong iniwan ni Fernando sa mesa.
Lumambot ang kanyang tingin. Anak, bulong niya. May mga gabi sa tambakan. Halos mawala na ako ng pananalig. Akala ko nakalimutan mo na ako. Tumigil siya, nanginginig ang tinig. Pero tuwing hahawakan ko ang rosaryong ito, may nararamdaman ako. Parang bahagi mo'y kasama ko pa rin. Hinawakan ni Fernando ang kamay ng ina, hinalikan ito, ang mga daliring tinamaan ng arthritis at hirap para sa kanya banal, hindi na kailangan ng salita. Ang presensya, ang luha at ang pangakong di na siya iiwan ay sapat na. Hindi ko kayo nakalimutan, inay, sabi ni Fernando, mahinang tinig pero buo. Naligaw lang ako, nakulong sa hamog na itinayo ni Teresa, pero kayo ang parola ko. Tahimik si Carlos pero seryosong tumango. Si Senyora Francisca palaging nananalangin sa mga anghel para bantayan ka. Sa palagay ko, baka pinakinggan din nila ako. Ngumiti si Fernando at ginulo ang buhok ng bata. Ikaw ang anghel, Carlos. Kung wala ka, wala ring mangyayari sa lahat ng ito. Lalong lumakas si Mariana bawat araw. Gumagaling ang katawan, pero ang puso kailangan harapin ang mas mahirap, ang katotohanang ipinagkanulo siya. Isang gabi, nadatnan ni Fernando si Mariana sa silid nito, umiiyak ng tahimik. Si Teresa, bulong niya, mahal ko siya na parang anak. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawaan kung paano naglalaman ng ganung kadilim na puso ang isang tao. Yumakap si Fernando. Alam niya, ang pagtataksil mula sa pinagkakatiwalaan mas masakit kaysa gutom o sugat. Binubulag ng ambisyon ang mga tao, inay, bulong niya. Pinili niyang maging mayaman kaysa magmahal at sa pagpiling yon, siya rin ang nawalan. Upang pasayahin si Mariana, nagpasya si Fernando na ibalik ang musika sa kanilang tahanan. Tinawagan niya ang isang piano tuner para ayusin ang lumang grand piano. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-aayos, kumalat sa bahay ang malinis at maliwanag na tunog ng mga nota. Handa na, anunsyo ni Fernando. Lumakad si Mariana gamit ang walker. Dumampi ang mga daliri niya sa ivory keys. May halong pangungulila at pagmamalaki. Umupo siya, huminga, pumikit, at tumugtog ng isang Chopin nocturne. Sa una malungkot ang himig, pero dahan-dahan naging mainit, buo at puno ng pag-asa. Parang bawat nota ay bahagi ng kanyang kwento. Ang mga daliri niya, kahit may paninigas, naalala pa rin ang landas. Si Carlos nakanganga sa paghanga, hindi pa siya nakarinig ng ganong klaseng musika, malapit, buhay. Si Fernando nakasandal sa pintuan, pinikit ang mga mata habang ang musika'y nilulunasan ang huling kirot sa kanyang dibdib. Pagkatapos tumugtog, may luha sa mata ni Mariana pero ngiti ang nangingibabaw. Hindi ako iniwan ng musika, bulong niya. At kami rin, sagot ni Fernando, lumapit. Si Carlos ay lumapit sa piano, mahiyain. Pwede po ba akong matuto? Tumawa si Mariana. May kamay ka ng isang pianista, Carlos. Mahahabang daliri at sensitibong kaluluwa. Bukas tayo magsisimula. At doon nagsimula ang bagong ritmo ng buhay nila. Umaga sa hardin, hapon sa musika, buhay muli ang bahay, tawanan sa tuwing nagkakamali si Carlos. Ngunit bawat aral nagpapasigla sa mata ni Mariana. Ang hardin ay naging maliit nilang entablado. Minsan tumutugtog si Mariana habang nakaupo sina Fernando at Carlos sa ilalim ng puno. Pero hindi habang panahon ay maiiwasan ang totoong mundo. Malapit na ang paglilitis at si Mariana ang magiging susi. Na bahala si Fernando, baka makasama ito sa ina niya, ngunit hindi siya nag-atubili. Kailangan kong gawin ito, Fernando, mariin niyang sabi. Hindi para maghiganti, kundi para walang ibang dumaan sa pinagdaanan ko. Namangha si Fernando, ang babaeng minsan niyang inakalang marupok ay bakal na balot ng kabaitan. Gabi bago ang paglilitis. 3 silang nakaupo sa ilalim ng bituin. Presko ang hangin, mabango ang lupa't rosas. Inabot ni Fernando ang isang folder kay Carlos. Ano to? Tanong ng bata. Adoption papers, sagot ni Fernando. Kung gusto mo,
Simula ngayon, Carlos Aquino ka na. Napatingin si Carlos sa kanila, hindi agad huminga. Umakyut ang luha, may halong lupa pa sa pisngi. Totoo po, magkakaroon na ako ng pamilya. Meron ka na anak, sagot ni Mariana, mahigpit ang yakap. Ito ay formalidad lamang para sa mundo. Tumakbo si Carlos sa bisig ni Fernando. Umiiyak sa tuwa, yugyug ang balikat. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, naitatag ang isang pamilya, higit pa sa anumang papel. Dumating ang araw ng paglilitis, makulimlim, umuulan, parang pati langit ay nakikiramay. Inayos ni Fernando ang isinuot ni Mariana, isang eleganteng suit. Si Carlos, suot ang sariling suit, tayong-tayo sa tabi ng kanyang lola. Tapusin na natin ito, ani Fernando, habang papasok sa armored car. Pagdating sa korte, gulo, media camera, sigawan. Si Mariana, tawag ng ilan parang bayani ng bayan. Iniharang ni Fernando ang katawan para sa ina. Pinaglakad sila ng security papasok. Sa loob katahimikan, naupo sina Teresa at Dr. Cruz sa mesa ng akusado. Pagod, nakasuot ng kulay kahel. Si Teresa nakayuko. Si Dr. Cruz, palinga-linga, tila handang tumestigo para iligtas ang sarili. Sinimulan ng huwes ang paglilitis. Isang sunod-sunod na bomba, peking medikal na papel, CCTV ng klinika, mga record ng perang dumaan sa Almeda Transport. Bawat ebidensya, isang kuko ng katotohanan. Maging ang hurado, kita ang pagkabigla. Ang prosekusyon, matulis, walang palya, binuo ang kwento, sunod-sunod, klaro, parang bawat pangungusap ay pako. Sa depensa ni Teresa, tinawag ang pangalan ni Mariana, itinulak siya ni Fernando sa witness stand. Umupo siya, matikas, mahinahon, mababa ang boses pero buo. Ikinuwento ang lahat, ang pagkidnap, ang mga gabing tinurukan sa klinika, ang paglabas sa van, ang mga buwan sa tambakan. Tahimik ang buong silid. Dahil hindi na ito basta testimonya, ito na ang katotohanan humaharap sa liwanag. Nagsalita si Mariana ng walang galit, walang paghihiganti sa kanyang tinig, tanging hubad na sakit ng nangyari at ang katotohanang matagal niyang pinasan mag-isa. Ninakaw nila ang pangalan ko, ang bahay ko at ang dignidad ko, sabi niya, nakatitig ng tuwid kay Teresa. Pero hindi nila ninakaw ang pag-asa ko. Nanatili akong naniniwalang darating ang anak ko para sa akin. Nagsimulang umiyak si Teresa, hindi na kayang salubungin ang mga mata ni Mariana. Gumuho ang kumpiyansa niya sa harap ng lahat. Sinubukan ng depensa ang huling malupit na hakbang. Ipinahiwatig nilang nalilito si Mariana at may demensya, umaasang magdududa ang hurado sa kanyang alaala. Malamig at nakakahiyang mga salita iyon at kumulo ang galit ni Fernando. Pero tumayo ang prosekutor at tinawag si Carlos para tumistigo. Naglakad ang bata papunta sa witness stand nang may nakakagulat na tapang. Sa malinaw at tapat na boses, ikinuwento niya kung paano niya nakita si Mariana sa tambakan, kung paano siya tinulungan nitong mabuhay at turuan, at kung paano siya nakiusap na hanapin si Fernando. Dahil sa inosente niyang tinig, imposible ng pagdudahan si Mariana. Ipinakita ng kwento niya na malinaw ang isip ni Mariana, mabait at lubos na siya pa rin sa buong panahon. Hindi siya baliw, mariing sabi ni Carlos sa huwes. Siya ang pinakamatinong tao na kilala ko dahil hindi siya tumigil sa pagmamahal sa anak niya. At doon narating ng paglilitis ang turning point. Si Dr. Cruz, naipit sa ebidensya at takot na takot sa habambuhay na sentensya, ay pumayag sa kasunduan sa prosekusyon. Inamin niya ang lahat. Nanginginig ang mga kamay at wasak ang boses, itinuro niya si Teresa bilang utak ng krimen. Inilarawan niya kung paanong si Teresa ang nagdisenyo ng buong plano para maagaw ang manabago ang kasal. Ginamit ang klinika at ang Peking Transport Company bilang kasangkapan. Sinabi niyang pabigat na ang matandang babae, testigo ni Cruz. Sinabi niyang mahina si Fernando at kailangan niya ng taong gagawa ng mabibigat na desisyon para sa kanya.
Sumabog ang bulwagan ng korte, napahinga ng malalim ang mga tao, bulong-bulungan sa gulat at galit. Sinungaling, sigaw ni Teresa pero huli na, wala nang nagtitiwala sa kanya. Masyadong malinaw, masyadong matibay at masyadong lantad ang katotohanan. Hindi nagtagal ang hurado, mabilis at nagkakaisang desisyon ang ibinaba. Guilty sa lahat ng kaso, naghatol ang hukom ng mabibigat na parusa. Si Dr. Cruz ay sinentensiyahan ng 30 taon sa kulungan. Si Teresa Flores bilang pinuno ng operasyong kriminal at responsable sa pagdukot ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Nang marinig ni Teresa ang hatol, bumagsak siya. Sumigaw siya sa pangalan ni Fernando, umiiyak at nagmamakaawang patawarin siya. Tumingin si Fernando sa kanya ng isang beses lang. Wala siyang poot. Kakaibang awa ang naramdaman niya para sa taong nabulok ang loob sa kasakiman. Hindi siya nagsalita. Tumalikod siya, hinawakan ang wheelchair ng ina at itinulak palabas ng courtroom. Sa labas, parang parada ng tagumpay ang paglabas nila. Pumalakpak ang mga tao, sumigaw ng suporta at nagsaboy ng bulaklak patungo sa sasakyan ng Aquino. Pero para kay Fernando, hindi ang pagkakakulong ni Teresa ang tunay na panalo. Ang tunay na panalo ay ang makitang ligtas at payapa ang kanyang ina at sa wakas narinig at pinaniwalaan. Natupad na ang hustisya, inay, mahina niyang sabi sa kotse. Oo, anak, sagot ni Mariana, pumikit na may ginhawa. Ngayon pwede na nating isara ang kabanatang ito at magsimula ng bago. Pagbalik nila sa lumang bahay, nagdiwang sila sa simple at tahimik na hapunan. Walang magagarang talumpati, walang champagne, walang palabas ng kayamanan. Tanging mainit na sabaw, sariwang tinapay, at silang tatlo na magkakatabi sa mesa sa kusina. Tinitigan ni Fernando ang bago niyang pamilya, ang ina niyang protektado, ang ampon niyang anak na malayang nakangiti, at napuno ang dibdib niya ng pasasalamat. Hindi naging madali ang paglalakbay. Nakakatakot, masakit, puno ng luha, pero sulit ang bawat hirap para marating ang sandaling ito. Nakuha nila ang hustisya mula sa tao, pero binigyan din sila ng buhay ng mas malaki, isang pangalawang pagkakataong muling magsama. Noong gabing iyon, nanaginip ng masama si Carlos tungkol sa paglilitis. Nagising siya na sumisigaw. Agad tumakbo si Fernando sa silid niya at mahigpit siyang niyakap hanggang kumalma ang paghinga. Tapos na yon, Carlos, bulong ni Fernando. Hindi na tayo masasaktan ng masasamang tao. Pangako, hindi mo na ako iiwan, pakiusap ni Carlos, nanginginig pa rin. Isinusumpa ko sa buhay ko, sagot ni Fernando, at totoo yon sa bawat hibla ng pagkatao niya. Nanatili si Fernando sa tabi ng bata hanggang makatulog muli. Binantayan niya si Carlos tulad ng isang tunay na ama. Iniingatan ng mga panaginip ng anak gaya ng pag-iingat ni Mariana noon sa kanya. Mula sa pasilyo nakita iyon ni Mariana at ngumiti na puno siya ng pagmamalaki habang nakikita ang anak niyang nagiging ama. Alam niyang magiging mabuting magulang si Fernando, baka mas matatag at mas mapag-aruga pa kaysa sa kanya noong pinakamahirap niyang mga taon. Nandoon pa rin ang mga sugat pero gumagaling na. Nagiging patunay ng paglalampas, hindi ng kahihiyan. Nabunot na ang bigat ng pinaglaban nila. Malaya na silang mabuhay muli. Kinabukasan, iisang larawan ang nasa pahayagan, si Teresa na nakaposas. Kasabay ng litrato ni na Fernando at Mariana na lumalabas sa korte ng mataas ang noo. Ang headline ay parang wakas ng bangungot. Tinitigan ni Fernando iyon sandali, saka itinapon ang dyaryo sa basurahan. Hindi niya kailangang ipaalala ng iba ang pinagdaanan niya. Alam niya ang katotohanan. Ang tumawag ng pansin niya ay ang piano kung saan si Carlos ay nagpa-practice na ng kanyang morning scales. Puno ng sintonado pero masiglang nota ang bahay. Mas mahalaga iyon kaysa kahit anong headline.
Maya-maya tumawag ang board ng kumpanya. Gusto na siyang ibalik sa pamumuno, handa nang ipagpatuloy ang negosyo na parang walang nangyari. Babalik ako, sabi ni Fernando, pero iba na ang lahat. Magtatayo tayo ng foundation para tulungan ang mga batang tulad ni Carlos at ang mga taong tulad ng ina ko. Natagpuan niya ang bagong kahulugan ng yaman. Hindi ito para mag-ipon ng higit pang kapangyarihan, kundi para magsilbi at pumigil sa ganitong pagdurusa na maulit. Para kay Fernando, hindi lang sa korte natatapos ang hustisya. Ang tunay na hustisya ay pagbabago ng mundo para hindi na muling malunod ang iba sa kadilimang dinaanan nila ni Mariana. Pagkalipas ng 6 na buwan, tuluyan ng nabago ang lumang bahay ng pamilya. Naglaan si Fernando ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan para ayusin at palawakin ito. Naging isang bagong lugar ito, may bagong pangalan at misyon, ang Mariana Aquino House of Light. Isa itong music school at ligtas na tirahan para sa mga batang lansangan. Bagong pintura ang mga pader, matingkad na puti na kumikislap sa araw. Ang hardin ay muling namukadkad, puno ng bulaklak sa iba't ibang kulay, inaalagaan ng mga bata mismo. Hapon ng opisyal na pagbubukas, puno ang bakuran ng mga batang maagang sinaktan ng buhay, gaya ni Carlos noon. Pero ngayon, imbes na humahalungkat ng basura, hawak nila ang mga biolin, plauta, gitara at maliliit na tambol. Kumikislap ang mga mata sa pananabik. Napawi na ang gutom, napalitan ng pag-asa. Ganap ng gumaling si Mariana. Gumagamit na lang siya ng eleganteng tungkod, puno ng lakas tulad ng isang konduktor bago magsimula ang konsyerto. Siya ang nagbabantay sa bawat detalye, may init at autoridad. Ilipat mo pa ng kaunti sa kanan ng mga bulaklak, Fernando, sabi niya, nakangiti. Gawin nating perpekto. Tumawa si Fernando at sinunod siya. Pinagpalit niya ang malamig na boardrooms at pulong para sa buhay na layunin ng foundation. Ang makitang malakas at masaya ang ina niya muli ang pinakamalaking gantimpala. Si Carlos ay malusog na, kumpiyansado at puno ng sigla. Tumatakbo siya sa hardin, tumutulong sa mga mas batang bata na i-tune ang mga instrumento. Naging natural siyang leader, parang kuya para sa mga bagong dating. At hindi niya namamalayan tinuturo niya sa kanila ang pinakamahalagang aral na natutunan niya. Laging may daan palabas. Nagsimula ang seremonya nang lumapit si Fernando sa mikropono. Tiningnan niya ang mga kapitbahay, taga-suporta at mga bata na puno ng liwanag ang mukha. At nagsimula siyang magsalita mula sa puso. Hindi pa katagalan, puno ang buhay ko ng mga bagay, pero walang kahulugan. Isang matapang na bata at isang simpleng rosaryo ang nagturo sa akin na ang mga tunay na mahalaga sa buhay ay pag-ibig at katotohanan, sabi ni Fernando sa mikropono. At ang bahay na ito ang buhay na patunay na hindi kailanman magtatagumpay ang dilim kung tayo'y pipiling magkaisa. Sumabog ang palakpakan, parang kulog na umalingaw-ngaw sa buong kalsada, lumaganap hanggang sa kalapit na kapitbahayan. Pinalakpakan nila hindi lang ang mga salita ni Fernando, kundi ang buong paglalakbay na nagtapos sa araw na iyon. At dumating na ang pinakahihintay na sandali, ang konsyerto. Umupo si Mariana sa grand piano, ang parehong instrumentong nakaligtas sa mga tao ng katahimikan at alikabok. Tumipa siya ng himig na dating tinutugtog niya nung bata pa si Fernando. Ang tunog ay mainit, pamilyar, parang alaala na muling isinilang. Ngunit ngayon, hindi na siya mag-isa. Sumampa si Carlos sa tabi niya at nagtugtugan silang dalawa. 4 na kamay, iisang musika, perpekto ang armonya nila. Parang isang dialogong isinulat sa nota, isang kwento ng tambakan hanggang hardin, mula takot tungong ligtas, mula pagkakawala tungong pagkakabalik. Kasunod, isa-isang sumali ang mga bata. Mga biolin, plauta, gitara, tambol. Pinag-isa ang mga tunog sa isang tapat at makapangyarihang sinfonya. Maraming nanonood ang hindi napigilang maiyak.
Sa harapan, si Fernando ay puno ng damdamin. Sa bawat bata nakita niya si Carlos. Sa bawat himig, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Buhay muli, ang dating lugar ng pasakit ay naging tahanan ng pag-asa. Umakyat sa gabi ang musika na parang dasal ng pasasalamat. Pagtapos ng huling nota, kinuha ni Mariana ang mikropono. Ang piyesang ito ay tinatawag na Pagkikita Muli, malinaw niyang sabi, para ito sa aking anak na hindi tumigil sa paghahanap sa akin at sa aking apong si Carlos na naging mata ko nung ako'y hindi na makakita. Tumakbo si Carlos at niyakap siya ng mahigpit. Sumampa rin si Fernando sa entablado at niyakap silang dalawa. Isang yakap ng tatlong puso, mas makapangyarihan pa sa anumang talumpati. Pumikit ang mga kamera, pero ngayon hindi na para sa iskandalo, para sa inspirasyon. Pagkatapos ng konsyerto, naging kasayahan ng hardin, puno ng pagkain ng mga mesa, tawanan ng himig ng hangin. Tumakbo ang mga bata sa pagitan ng mga silya, nagkwentuhan ang mga kapitbahay. Tahimik na tumutugtog ang musika sa background, parang tibok ng puso ng tahanan. Umakyat si Fernando sa porch, pinakiramdaman ang kagalakan. Nakita niya si Mariana nakapaligid sa mga bata, nagbibigay ng payo na parang guro. Nakita niya si Carlos, nakikipaglaro sa mga kaibigan, malaya, masaya. Kinuha ni Fernando ang rosaryo sa bulsa, hinalikan ito. Hindi na ito simbolo ng sakit. Ito na ngayon ay tropeyo, tahimik na paalala kung paano nakauwi ang katotohanan. Lumapit ang isang matandang kapitbahay na may bahagyang luha sa mata. Nagpakita ng himala ang ina mo, Ginoong Aquino, sabi nito. Umiling si Fernando. Hindi po siya lang, tayong lahat. Siya lang ang tumipa ng unang nota. Ngumiti ang babae at umalis. Tumingala si Fernando, puno ng bituin ng langit. Si Teresa, naghihirap na sa malamig na selda, pero wala nang galit sa puso niya, hindi na rin galit. Tanging distansya. Kasama na si Teresa sa isang nakaraan na wala ng kapangyarihan sa kanya. Ang tunay na buhay niya ay narito, sa ingay, saya at pamilyang muling binuo. Tumakbo si Carlos papalapit, pawisan, humihingal pero masaya. Nakita mo ba, Itay, wala akong sablay na nota? Unang beses na tinawag siyang Itay sa harap ng lahat. Tumalon ang puso ni Fernando. Lumuhod siya agad, niyakap ang bata na parang kayamanang hindi matutumbasan. Napakahusay mo, anak, sagot niya na mamao sa emosyon. Isa kang tunay na maestro. Ang salitang Itay mas mahalaga pa sa lahat ng stock share sa mundo. Habang nagpapatuloy ang gabi at kumikislap ang kasayahan, lumapit si Mariana kay Fernando at inilagay ang kamay sa balikat niya. Masaya ka ba, anak? Tanong niya mahinahon. Higit pa sa akala kong posibleng maging masaya, inay, tugon niya buong puso. Kung gayon, tapos na ang tungkulin ko, biro niya may ngiting mapaglaro. Ikaw na ang bahalang panatilihing buhay ang musika, tumango si Fernando. Tinanggap ang pamana ng may pasasalamat. Kumikinang ang House of Light sa dilim ng lungsod. Tunay itong parola, ilaw sa gabi. Alam ni Fernando, marami pang pagsubok. Ang buhay ay hindi perpektong kwento ng engkanto. Pero alam din niya ang isang katotohanan. Habang magkasama sila, kakayanin nila ang lahat. At sa loob ng bahay na iyon, patuloy na tumutugtog ang musika. Isang walang katapusang himig ng pag-ibig, pamilya at panibagong buhay. Sa wakas, ang milyonaryong akalay nasa kanya na ang lahat ay natutong. Ngayon lang talaga siya tunay na may lahat. Kung naantig ka ng kwentong ito, i-rate mo ito mula 1 hanggang 10. Suportahan mo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe at sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Maraming salamat sa pagsama sa bawat kwento. Naway pagpalain ka at ang iyong pamilya